Hello everyone, welcome to FDB YouTube channel, Feasting on the Divine Verses. Short messages to ponder, to practice, and to preach. Ang topic po natin ngayon ay ang Hebrews chapter 10 and verse number 25. Hebrews chapter 10 and verse number 25. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Purihin po ang pagbasa natin ng salita ng Diyos. Ang pagkakataong ito ay magandang sandali upang ang mga Kristiyano po, ang mga nagsasabing Kristiyano ay maliwanagan, maunawaan kung bakit mahalaga na tayo po'y dumadalo sa pagtitipon. Ayon nga po sa ating talata na huwag daw po nating pababayaan, not forsaking the assembling of ourselves together. So let me share with you, brothers and sisters in Christ, the message I entitled, Why do we need to attend the church? Why do we need to attend the church? I remember even in the Old Testament, sabi po ng psalmist sa Psalm chapter 122, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. So nandoon po yung eagerness, nandoon po yung excitement sa pagdalo sa bahay ng Panginoon. So napakaganda po na ngayong sandali ito sa ating pong short message ay ma-challenge, ma-encourage ang bawat isa na huwag po nating pabayaan ang ating mga pagtitipon. So yung pong idea ng title natin, because I believe na ang church sa tamang kahulugan po, ito po ay called out assembly, meaning referring to people yan. But this time, ginamit ko po siya sa usapan ng pagtitipon, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Why do we need to attend the church? Number one, of course, to exalt the Master. Higit sa ano pa mang dahilan, ito ang dapat pinaka-on top sa lahat ng mga reasons na meron po tayo kung bakit tayo uma-attend sa church. To exalt the Master. An opportunity for every believer to really worship the Lord in the beauty of His holiness. To exalt His name. To thank the Lord. You know, ang isang dahilan kung bakit tayo pumupunta sa pagtitipon upang maging patotoo ng Panginoon, ng Kanyang kabutihan, ng Kanyang kadakilaan. In fact, ito po ay dapat pagpapakita ng gratitude. Yung bang pupunta tayo at sasabihin natin, oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Hindi po utang na loob ng Diyos sa atin na tayo po'y dumadalo sa pagtitipon. Dumadalo po tayo bilang pagtanaw ng utang na loob natin sa Diyos, sa lahat ng kabutihan niya sa atin, sa lahat ng kadakilaan niya sa atin. Mga kapatid, mga minamahal, make sure na pagpupunta tayo sa bahay-sambahan, pag tayo po ay sasamba, mga kapatid, make sure na ating pararangalan, ating papupurihan ang ating Panginoon sa Kanyang kadakilaan, kabutihan, katapatan, sa lahat-lahat na, mga kapatid. Yan po ang isa sa dapat iniisip natin. Bakit tayo pumupunta sa pagtitipon? Upang dakilain ang ating Master, upang dakilain ang ating Panginoon, to worship the Lord, to worship and exalt our Master. Ang sabi nga po ng Bible, great is the Lord and greatly to be praised. So dapat po ako at ang bawat Kristiyano ang isa sa tibok ng puso na kaya tayo pupunta sa pagtitipon upang ating pong pasalamatan ng Panginoon, to testify the goodness of the Lord, to thank God for everything. Yun po ang napagandang attitude. Kaya tingnan niyo po ho, importante talaga eh. Kaya nga yung psalmist eager and excited. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Mga kapatid, ang unang-unang motibo, ang unang-unang objective ng pagpunta natin sa pagtitipon is to exalt our Master. Second, di ba? To enjoy the message. Mga kapatid,
bukod sa ating pong itataas, pararangalan ang Panginoon, hindi tayo dapat ang bida, ha? Hindi dapat tayo po ang napaparangalan. Hindi dapat yung tao po ang itinataas. Panginoon ang itinataas. At alam nyo, ang isa pang maganda, pumupunta tayo sa church to enjoy the message. So pagkat yan po ang naging design ng Panginoon. Kung meron kang mga kabigatan, magandang pagkakataon na pumunta tayo sa pagtitipon, ihinga natin sa Diyos ang lahat. Naalala ko po mga kapatid, na yung pong Psalmi sa Psalm chapter 73, siya po ay nagkaroon ng hindi magandang kaisipan na naiinggit siya sa masasama, palibasa sumasagana po ang kanilang buhay. Pero mga kapatid, mga minamahal, alam niyo po ba kung kailan siya naliwanagan? Nung siya po'y pumasok sa sanctuaryo ng Panginoon. If you are interested, you can read the whole chapter, Psalm chapter 73, a good testimony of the psalmist, na ang kanyang nadidimilang kaisipan, ang kanya pong naguguluhang isip, naliwanagan po siya nung pumasok po siya sa sanctuaryo ng Panginoon. You know, ang isa sa ipinupunta po natin sa church ay ang makakarinig tayo ng mensahe. Amen? Yan ang isa sa excitement natin because nag-e-enjoy po tayo sa salita ng Diyos. He that is of God, heareth God's word. Ito po ang isa sa sinesentruhan po natin. Maganda po ang mga programa sa church. Maganda po na meron pong iba't ibang mga masasabi nating programa na ginagawa po tayo sa pagtitipon. Pero don't forget that the main thing in our gathering is the proclamation of the Word of God. It is still preaching na dapat mas sinesentruhan po natin. And you know, as we listen to the message, dapat nararamdaman ng Diyos na tayo po'y nag-e-enjoy. Sapagkat ang tunay na masayang Kristiyano, his delight is in the law of the Lord, and in His law that he meditate day and night. It is good to somehow evaluate ourselves. Tayo po ba'y nag-e-enjoy sa mensahe? O marami na po ang umaagaw ng ating atensyon? Sa mga churches ngayon, saan na po tayo nakasentro? Sa kapurihan pa rin po ba ng Panginoon? Saan po tayo nakasentro? Sa mensahe ba na maririnig natin mula sa pulpito? O sa mga kung ano-ano na pong activities at kung ano-ano na pong bahagi ng programa? I am telling you, folks, it is always important, lalo na sa atin bilang mananampalataya, na marinig natin kung ano po ang tinig ng ating Panginoon. Ang sabi po ng Bible, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So, ang reason, bakit tayo dapat dumalo sa church? Number 1, to exalt the Master. Number 2, to enjoy the message. More than anything else, it should be the message of God na talagang nagbibigay ng excitement at enjoyment sa iyo. Amen? Itatrato natin ang salita ng Diyos na hindi parang salita lang nung pastor na nangangaral. Remember in 1 Thessalonians chapter 2, and in verse number 13, kapuri-puri sila. Sabi ni Apostol Pablo, for this cause, also thank we God without ceasing, because when you receive the word of God, which you have heard of us, you receive it not as the word of man, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Napakasarap tingnan ng church na ang pinakamasayang bahagi at ang pinaka-importanting bahagi sa service ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Yes, to exalt the Master, to enjoy the message, and third, last but not the least, mga kapatid, to exhort the members, to encourage the members. Yan din po ang isa sa dapat goal natin every time na uma-attend tayo. Pwede naman po tayo mag-aral ng salita ng Diyos sa bahay. Pero bakit tayo pumupunta sa gathering? Pwede naman nating i-exalt ang pangalan ng Diyos sa bahay. Pero bakit tayo pumupunta sa gathering? Sapagkat ito'y dinisenyo ng Diyos na pagsamasamahin tayong mga mananampalataya, at ang isa sa dapat objective natin ay ang maging encouragement ng isa't isa. Be an encourager, brethren. Amen? Maging encourager po tayo. Ito ang dapat goal natin. Hindi chismisan dapat, hindi siraan dapat, hindi kanya-kanya dapat. Dapat sweet fellowship inside the house of God. Yun po ang dapat ma-develop sa atin. Let us exhort and encourage one another. Mga kapatid, napakasarap na ako pagka umattend ng church, napapalakas ko ang kapatid at nagiging kalakasan ko ang kapatid. So napakaganda po na ito'y maintindihan. But
exhorting one another. Hindi na po ito yung time na magpapaligsahan pa tayo. Hindi po lugar ng paligsahan ng church. Hindi po lugar ng pagalingan ng church. Ang bahay ng Panginoon ay lugar na i-exalt natin ang ating Master. Ang bahay ng Panginoon ay lugar na ating pong i-enjoy ang message. At ang bahay ng Diyos ay lugar na palalakasin natin ang mga miyembro at ang ating mga kapwa mananampalataya. I hope and I pray na ito'y maging paalala sa atin na bilang Kristiyano, we need to encourage one another. We need to pray for one another. We need to bear one another's burden. We need to love one another. Kaya mga kapatid, make sure na ang ating pong mensaheng ito ay maging point of evaluation po natin. Because it is not enough for us na tayo po'y pumunta sa church. Pag pumunta ka sa bahay ng Panginoon, simba ang tawag doon. Pero pagka in-exalt mo ang Panginoon, in-enjoy mo ang message, pinalakas mo ang mga miyembro, mga kapatid, samba ang tawag doon. Kaya ngayong sandaling ito, mas maganda na tayo mismo ang magsuri ng ating pangasarili. Why do we need to attend the church? To exalt the Master, to enjoy the message, and to encourage the members. I hope and I pray na na-bless po kayong muli. Please subscribe and share this YouTube channel. Love you all in the Lord. God bless you. To Him alone be the glory.